Anong nararamdaman mo ngayon? Kumusta ka na? Ano yung mga naglalaro sa iyong isipan at sa iyong damdamin? Noong una, ah, sinabi ko naman sa'yo noon, di ba, tanggap ko na yan kung umabot man dito. Pero natutuwa ako dahil sinabi sa akin lahat na hindi totoo. Yung mga nasa dyaryo, yung mga pangit na sinasabi sa dyaryo na yung mga gagawin akong prinsesa rito. Ano? Kasi inassure naman ako. Tapos nakita ko malinis, okay naman. Okay. Pero natakot ka ba nung yung prospect na dadalhin ka na sa munti? Hindi naman. Mas nakakatakot doon yung order na barilin. At least ito, transfer lang naman eh. So, kumbaga natanggap mo na at bukas na ito sa loob mo. Oo. Tsaka marami naman silang sinabing okay eh. May pwede kang magtrabaho, pwede kang mag-aral, ba okay yun. May nabanggit ka kasi kanina, Robby, na pwede ba pakisigaw, direct cut muna? Parang feeling mo ba pelikula ito na sana matapos na? Parang ganun eh. Kasi bigla akong nahihilo pagka iniisip ko na pagpakap, maiiwan ako rito. Parang panaginip. Parang hindi totoo. Pero ano lang yun? Kumbaga, malakas naman yung loob ko eh. Kaya lang syempre, parang hindi totoo. Parang hindi totoo. Sabi mo parang panaginip. Nakatulog ka ba dun sa ilang araw na pamamalagi mo dun sa bikutan? Napaka-impokrito ko naman kung sasabihin ko sa'yo, oo. Hindi. Kaya nga ako tinitigawat eh. Siyempre, hindi ako nakakatulog. Pero hindi dahil sa sarili ko. Una-una, iniisip ko yung mga anak ko. Si Mama. Ayun. Tapos, maraming bagay dahil nung nangyari to, sanla pa yung bahay, yung gano'n, yung bang isang bagsak mo naman. Parang eleksyon, papatayin ka, tapos ito naman, parang sunod-sunod. Pero sabi nga ni best friend ko si Andrew, sabi niya, pag may araw daw, may ulap. Tatakpan yung tatakpan yung araw, para lumiwanag ulit, kailangan umulan, sabi niya, para lumabas ulit yung araw. Siguro Paano mo nakakayanan? Anong sinasabi mo sa sarili mo, yung punto na parang ayoko na, pwede ba tapusin na natin to? Pero kailangan ipagpatuloy mo pa rin, kumbaga, kailangan sundin mo pa rin kung ano yung mga iuutos sa'yo, kailangan gawin mo yung anong nararapat. Paano mo na pagdadaanan lahat yon? Ano sinasabi mo sa sarili mo? Basta pag may pinagagawa sa akin, binubuksan ko muna yung Bible, kung ano nakalagay doon. Lahat naman eksakto lagi. Kasi wala na sa akin yung desisyon ngayon eh. Kasi pag ganito ang buhay mo, sinintensyahan ka ng ganun kahaba, parang tapos na ang buhay mo. Kulang na lang, pinatay ka eh. Pero siguro may mission tayo sa buhay. Kaya ibibigay mo na lang yung sarili mo sa Diyos. Kung magay susuko mo na lang. Dahil para na rin akong pinatay. Dahil 17 to 21. Ilang taon ako paglabas ko noon. Ilang taon ka na paglabas mo? Abay 50. Mga ganun. Mga 47, 40. Ugod na ako nun sigurado. Dahil una-una may operasyon pa ako sa likod. So, anong pinakamahirap tanggapin dito sa nangyayari sa'yo ngayon? Ano yung mga anak ko. Una-una yung panganay ko, lalaki. Siyempre, ang aking na yun, si Miko. Siguro pag pumunta dito, hindi ko alam kung paano sa kanya uumpisahan at kung paano ko tatapusin. Doon sa mga babae. Pero ang importante dyan, yung mga may isip na eh. Si Miko, si Camille, si Queenie. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanila na wow. Hindi mo pa napag-iisipan kung ano sasabihin mo sa kanila? Hindi pa. Sa
Sabi mo kanina 17 to 21 years nakahanda ka na itagal dito sa loob ng kulungan. May mga nagsasabi kasi na parang sinayang yung buhay ng isang Robin Padilla dito lang sa kulungan. Feeling mo ba ganun? Parang masasayang ka dahil ang tagal, parang paglabas mo dito matanda ka na, tapos na yung prime mo. Kasi hindi ko nga iniisip yung sarili ko eh. Yung mga anak ko na lang eh. Kasi yun, natanggap ko na yun eh. Pero paano mabubuhay yung mga anak ko? Yun lang. Dali mo na, dali. Sige. Pero Robin, di ba sabi nila, in every suffering daw, in every sacrifice, in every difficult situation, laging merong mabuti na lumilitaw. Dito ba sa nangyari sa'yo, maski pa paano, may nakikita ka bang mabuti na nangyayari o mabuting lumilitaw? Tinitingnan ko na lang siguro dahil baka kung nasa labas ako, kagaya nangyari sa Nueva Ecija, namontikanan ako doon. Siguro, kaya ginawa ng Diyos to, para may proteksyonan ako. Na baka meron pa rin taliwas ang pag-iisip, na nag-iisip na, ano mo na. Ang hirap kasi sa natin, minsan ikaw na ang inaargabyado, katulad nung kami na pinagbabaril, kami pa inimbestigahan. Yung man, nasisintimiento lang ako na nakiusap pa ako sa press noon na tulungan ako, tapos hanggang sa namatay pati yung second father ko. So, paano sunod-sunod? Robin, may mga di kasi maiwasan, kinukompare ka kay Rudy Fernandez, kay Eddie Fernandez, yung lagalag. Na pag-iisip mo ba yon? O nasabi na ba sa'yo yun? Nabanggit na ba? Walang problema sa akin dahil unang-una, kaibigan ko si Tito Eddie. Siya nagturo sa akin magbalisong. Si Tito Eddie, ang mission niya siguro sa buhay is buksan yung mga mata ko. Yun siguro. Dahil hindi nawawala sa isip ko si Tito Eddie. Dahil same kami ng faith eh. Siguro, ibig sabihin nun, huwag ka masyadong mabuhay na mabilis. Dahil mamamatay ka agad. Parang gano'n. Yun na lang eh. Sa punto kasi ito, Robin, hindi rin maiwasan. Ang dami-daming taong nag-a-analyze kung ano nangyari sa'yo. May mga nagsasabi, lumaki yung ulo mo, yung pagkasiga, yung fame, pumunta lahat sa isip mo. Meron din nagsasabi na hindi mo daw napanghawakan yung katanyagan at yung tagumpay na nasa iyong mga kamay. Anong masasagot mo sa mga sinasabi nilang yan? Siguro, una-una dun sa sinasabi nilang siga. Kasi, alam mo, lahat ng lalaki napapaaway. Ang nangyayari lang, ang side ko lagi ang masama. Hindi tinitingnan yung side nung kabila. Tapos doon naman sa sinasabing lumaki ulo ko, siguro sa mga taong nakakakilala sa akin, hindi nila masasabi yun dahil ako kahit anong oras mo ako puntahan, kahit madaling araw, papakihirapan kita. Hindi ako yung tipo ng taong, wow. Marami naman nakakakilala sa akin eh. Yung mga ibang tao lang kasi na hindi nakakakilala, tapos hindi ka naman nakakausap, magbibigay sila ng sarili nilang paghuhusga. Malaki yung impluwensya nila sa tao, malaki yung impluwensya nila sa media. Yun na lumalabas. Ayun na nga, siga, lumaki ulo, durugisita, lahat na yun. Pero sino ba talaga si Robin Padilla? Siguro makapagsasabi niyan, Jessica, yung mga taong kakilala ko. Dahil pag ako, siyempre, baka matawa yung mga tao pag ako nagsalita eh. Siguro mas maganda na lang kausapin mo yung mga taong kilala ko. Robin, sa palagay mo ba, naging
burden sa'yo, parang naging pahirap sa'yo yung ipinataw sa'yo na bad boy image? Kasi parang yun ang naging kalaban mo ngayon na lumalabas. Hindi naman. Ang nangyari lang dyan, siguro parang napag-inita lang tayo. Siguro price of success sa sinasabi nila. Sa isang banda, siguro nagkamali rin ako na dapat inalagaan ko. Siguro nagpabugbog na lang ako dun sa mga gustong bumugbog sa akin. Dahil as an artista ka nga, ikaw ang example. Siguro yung mga ganun. Na kainin mo na lang yung pride mo. Tingin mo, Robin, saan ka nagkamali? Kung meron ka mang pagkakamaling nakikita. Siguro unang-una yung masyado kong dinibdib yung pagkamatay ng papa ko. At saka ng mga kapatid ko na yung bang ayokong mangyari sa akin yun na gusto ko lahat ng tao, kaibigan ko, na ano nangyari, yung bang gusto mo lang minsan proteksyonan yung sarili mo, ikaw pa masama. Yun siguro dahil yung bang, si Papa kasi binigay niya lahat tapos pinatay pa siya, so pare-pareho kami ng fate. Pwede ba natin pag-usapan yung pagkamatay ng daddy mo? Paano naging napakalaking impluwensya nun sa buhay mo ngayon? Kasi unang-una, wala naman akong ginawa kundi sundan yung mga yapak ng tatay ko Kung gaano siya ka mahal ng tao, kung gaano niya minahal yung tao, na naging masama pala dahil sa sobrang, lahat ng sobra pala masama. Dahil pag yung isang tao na pakitaan mo, yung isa hindi, yun na, doon na mag-uumpisa. Uumpisahin ka ng sirain, unti-unti. Hanggang yung inggit na yon magiging deadly na. Na pag-iisipan ka ng mapatayin, pag-iisipan ka ng, eto, siguro. Ganon din nararamdaman mo ngayon? Parang pinagtraidoran ka, parang kang pinagtaksilan? Hindi naman pinagtaksilan. Parang kasi, yung sobrang pagmamahal mo sa tao at merong, kasi alam mo, inggit sa mundo, hindi nawawala yan. Ano ba ang pumatay kay Kristo? Diba, inggit? Sa papa ko, ano ang pumatay? Inggit din. Sa mga kapatid ko, inggit din. Siguro, yung inggit na yan na masyadong deadly yan. Tingin ko sa'yo, Robin, parang hanggang ngayon, dalang-dala mo pa rin yung pagkamatay ng papa mo. Para bang hindi ka naka-recover sa pangyayaring yon? Kasi lahat kami, victim ng... Wala naman nabigay na justice sa papa ko Hindi naman nahuli yung pumatay sa kanya. Pumatay sa kapatid ko, hindi nahuli. So, ako pa ang bad boy. Diba? On the lighter side naman, Robin, para medyo makahinga konti yung kalooban mo, naisip mo ba kung anong gagawin mo dito sa loob ng Muntek? Oo, siguro yung in-offer ni Director Binaraw, yung pag-aaral dyan. May college dyan. Siguro mag-aaral ako. Tapos, siguro, lahat positive na siguro dapat nang gawin di ba? Pero minsan, pag positive pa rin ginagawa mo, negative pa rin sa iba. Ano bang... Alam mo na yung ibig ko sabihin, alam niyo, may kakompetensya rin kayo. Diba? Robin, baka meron kang gustong sabihin kay Presidente Ramos, lalo na tinulungan ka niya, o tinulungan mo siya noong eleksyon. Kung sakali nakikinig siya sa atin, gusto mo bang manawagan sa kanya? Una-una ang panawagan ko kay Presidente, hindi totoo yung humihingi ako ng clemency. Ang siguro bilang isang mamamayan, bilang isang Pilipino,
Sana ano lang. Tingnan yung kaso. Gusto mo siyang i-address, baka pwedeng pakita namin yung tape sa kanya. May gusto ka bang sabihin sa kanya? May gusto kang sabihin sa Okay na kanya? yun. Wala Oo, na. kasi pag, ano pa yan, sabihin ng iba na naman, gano'n. Nape-pressure ulit yung tao na magaganda naman yung ginagawa. Robin, panghuling question na lang. Madalas, di ba, tinatanong yung mga tao kung ikaw ba mabubuhay ulit? Meron ka bang gustong baguhin sa buhay mo? Gusto mo bang mapagdaanan ulit yung mga napagdaanan mo? Wala. Ang ano lang dyan, ang philosophy ko sa buhay, siguro lahat ng taong dumadaan ng ganitong mga pagsubok, mahal ng Diyos. Yun lang. Maraming salamat sa iyo, Robin. Thank you. Thank you at pinaunlakan mo kami sa Brigada 7. Baka may gusto kang sabihin sa mga fans mo. Maging mahinahon lang po sana kayo. Wag po tayong padalos-dalos. Yun lang po. Maraming salamat. Wag po nating makalimutan magdasal. Thank you. Thank you. Thank you. Okay.